Yung dating unang-unang lumabas siya na lumipad ang differential, humiwalay sa kaha. Bakit po humiwalay sa kaha yung differential? Hindi mo maintindihan, bigla po nag-lock yung kanyang preno sa likod, boom! Tumalsik ang differential. Yan, isang beses pa lang naman at ilan pa lang yun, hindi pa consider na issue yan. Go ahead. 2019, 2020, 21, 22, 23. 4 years. Ngayon siguro napapanahon na pag-usapan natin yung mga issue ng Raptor. Disclaimer lang mga paps. Copy? Ito po ay mga issue na dapat lang pinag-uusapan. Dapat lang malaman. Hindi po ito o ginagawa para manira sa isang car brand. Copy? Tanggap nyo na po yan mga paps. Hindi po paninira yan. Yan. Raptor 2.0 Wildtrak 2.0. Okay, yung positive side muna ng Raptor. Sa speed, sa handling, fuel economy, comfort, dyan number 1 ang Raptor. Copy? Pagdating naman ng mga issues, siya rin ang number 1. Yan, kahit anong alaga mo sa kanya, mga paps, talagang bumibigay. Bibigyan ng sakit ng ulo. Copy? Kaya maraming umiyak na may-ari ng Raptor, ng Wildtrak. Ayan, totoo naman yan, ha? Real talk lang tayo mga paps, walang plastikan. Ang number 1 na problema ng Raptor, yung kanilang wear and tear pagdating sa parts. Napakahina ng mga parts niyan. Okay, say natin kung gusto nyo. Number 1, priming pump. Ayan po yung nandun sa loob ng tangke nyo at meron po yung module na nasa ilalim, yung tinatawag na priming pump module driver. Copy, kahit magpalit ka ng priming pump, wala ka pa rin power. Yung pala, nandun sa module, meron problema. Number 2, timing belt. Napuputol. Ang timing belt po niyan dapat 3 taon palitan nyo na. Napakalupit po niyan, sir. Injector, napakahina ng injector niyan kapag po hindi kayo lagi nagpapalit ng fuel filter. Oil pump, humihina ang pressure bomba ng oil pump. Kahit unti-unti siya, kahit konti lang ang akit niya sa taas, hindi naman tatamaan ng makina mo, pero mababa ang oil pressure, ang tatamaan naman yan yung turbo. Isa sa pinakamalaking issue ng Raptor, transmission, nadudurog. Brake hose, yan, papuntang caliper, pumuputok po yan. Yung inyo pong caliper piston, nadudurog po yan. Parang choke, parang asbestos. Hindi ko maintindihan bakit yan ang kanilang ginamit. Kaya pag sinikwat mo yan, durog. O kaya tinamaan ng mga bato-bato, nadudurog po yan, sir. Nung una, sabi ko nga, pakiramdaman natin ng 3 hanggang 5 taon. Yung pangatlong taon niya, dyan naglabasa na kagad dyan. Pero iba, hindi ko pa rin kinukonsider kasi minsan, baka inabot lang, baka ganito. Pero once na pare-parehas ang issue sa isang pangyayari, issue yan. Yan, ngayon bibigyan ko kayo ng mga tips. Once po na kinrank nyo yan, at hindi umandar, kagaya na nakapost. Kaya pag di umandar, pa-scan nyo po. Huwag po kayo muna mag-reset sa baterya, mga paps. Copy, hayaan nyo po muna siyang ma-scan para po mailabas niya yung mga error na possible cause kung bakit siya ay umandar. Okay, nag-scan ka, dinilit mo naman, pag-scan mo na yan, lahat na normal yan, pero ang problema nandiyan pa rin. Copy? Ano magandang pick-up, master? Kagaya pa ng sinabi ko, ang magandang pick-up, practical wise, kailangan reliable, matibay ang engine, hindi gaano ma-issue sa mga parts availability, mataas ang reselling value, ano pa, may mga ganyan, hindi ka bibigyan ng sakit ng ulo. Okay mga paps, maraming salamat and ciao.